Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, December 6, 2024 at laglag ulit yung ating net foreign buy puro sell ulit tayo net foreign sell 419.73 million pero yung closing natin medyo hinilot siya pagdating ng pre-close ng market natin. So ang bumawi is property CSM pero SMP Ali nag-drop eh. So siguro banks yung pinakamalakas yung bounce from for the end of the day na tradings natin. Okay, so pinaganda yung closing market. So nagkaroon siya ng higher low formation. So nag-close tayo dahil diyan 6,729.14 0.57%, pero yun nga majority ng mga blue chips naman is hindi pa rin naman ganun kaganda yung galaw natin sa kanya. Kaya ang madalas nating mapanood dito sa PSE natin as usual is yung mga small caps. Ayan. Yung mga dating trending stocks natin na laging si dito. Ayan, nawala sino ba nawala dito? Si Plus, PHR, nandiyan pa rin naman. So kasama pa rin siya sa ABG. Ayan, nandiyan pa rin naman. So yun lang yung mga natanggal dito sa trending stocks pero sila pa rin majority. Okay, so pag-usapan natin yung mga galawan dito sa market natin, laglagan sa crypto no after mag 100k nag-pullback siya. So dito ayan. So trap talaga si dito natin. Nagbentahan na. So pero panalo kayo ng halos 20% yung mga nag-follow on offering kasi yung closing price natin sa kanya is 1.26. Okay na rin, di ba? Kung nagbenta ka na kanina. So halos 20% yun eh. 1.2 tapos 1.05 yung bili sa follow-on offer. So next week magkakalaman kung magbabounce dito naman natin. So negative 8.03%. So yun lang, very risky dun sa mga bagong pasok na trader sa kanya. So ang laki ng binuhusan talaga. 80.1 million net foreign sale. Ikaw ba naman mag 20%, di ba? Kung ilang araw mo lang na hinawakan yung binili mo na shares kay dito natin. Okay? So, net foreign sale, tapos si PHR, okay, nandito. Nakalipat dito yung mga traders. Another green candle, 6.76%. And meron tayong 234K net foreign sale. ACE-N, ano ba to? 2.01%. So, drop. Tingnan natin chart, bakit siya nag-trending. Nandito si ACE natin. 5.94 million net foreign sale. ABG, meron siya ulit red candle. So parang tweezer tops na to 1.13%. SMPH, ayan, nag-bounce. Pero sa pre-close lang siguro to, no? 1.91% and meron siyang 6.44 million and foreign buy. SUP, ang dami ko nakikita yung SUP, OGP, sige pa. Ayan, SUP negative 2.8% and meron siyang 1.02 million net foreign sell. Ayan, so wala masyadong exciting na nangyari for the week. Actually, for the week, very bad yung market natin kasi puro net foreign sell tayo. May jump dito sa index 1, 2, 3, 4, 5 pero alam natin ampaw yung market natin. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Pakibasa po ng maigi. Yung ating disclaimer is education purposes lang yung ating review. Friday na naman. Yung ating hindi siya reason para mag-buy, sell, or hold the stock. So merong risk na involved sa trading sa market. Follow po ako sa social media para updated ka sa mga trending stocks review or kung gusto mo, join ka sa mga kasama natin dito sa trading community. And yung mga subscribe, maraming sana po sa mga viewers and ang hina din ng viewers natin. No? Walang masyadong tulak. Okay, check na lang po. Tapos company reviews, mga profit or loss sa market sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then yung ating PSC stock market study. So review ulit tayo kasi weekends na naman. Okay? So crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto ko to. So gagawa tayo ng TikTok. Wala tayong TikTok eh. Ayan. So tignan natin kung makatulong yung TikTok sa mga views natin. Tapos sa social media, follow mo po ako sa aking Facebook account na Palavi Trader. Andiyan po yung mga posts natin or dito sa Facebook page. Ayan, check na lang po. Bodega Pick, yung articles natin sa local market, US, and ng crypto. Twitter, ano ba yung mga post natin? Dito yung summary natin. Check natin siya. Ayan. So, very bad ulit. Another net foreign sell sa market natin, 419.73 million.
Ang tagal naman bumalik ng foreigners. Natatakot sila sa political impeachment, di ba? So ongoing kasi yung So very very unstable yung economy na Pilipinas natin. Ayan. So nag-bounce kanina si SM to. Holding firms 1.3%, services is syempre ICT yan. Pero hindi mga banks yung nakita ko umakyat pero negative 0.19 yung galaw niya for today's trading naman. Okay. So okay. Tapos dito sa blue chips, mas maraming pumitik pala. GT Cap 2.92, SM 2.81, Wilcon 2.66, PLDT 2.06, and then si Globe 2.03%. So Pure Gold 2.91% loss, BDO 2.76, Mondi 2.67, Ali 2.07%. So lang, hindi natin masyadong mapansin yung mga blue chips kasi up-down yung galawan natin dyan. Foreign funds bought, CBC, UBP, SEC. Nakabawi na ba si SCC? FB, GSMI, IMI, SM, Aries, MRC, Emirates, RCR, SMH, Globe, at saka Converge. Ayan. So may mga comments pala sa video natin. Di ba naghanap ako ng mga international brokers na pwede tayo mag-trade sa US market. Ang nababasa ko lang, isa lang, ay BKR. So yung eToro kasi, di ba, alam natin hindi na pwede sa Pilipinas. Kawawa naman yung kapag nasa Pinas na tayo, hindi tayo makapag-trade ng US stocks. Meron bang workaround yun? Ewan ko, di ba Malaysia ako, nakakagamit pa rin ako ng eToro. And then sabi sa akin is, pwede siya kasi nasa ibang bansa siya. Pero pag umuwi ba ako ng Pinas, paano yung mga funds ko doon? Ano ba yun? Mapupurpit. Ayan. Kaya nakita yung nagbabawas din ako ng mga cash. Nagka-cash out tayo sa eToro. Tandaan niyo po yung eToro January 9 or 19, hindi ka na pwedeng mag-withdraw. Kaya kung nasa Pinas ka, withdrawin mo na talaga. Ayan, baka manghinayin kayo, lalo na kung malaki yung capital niyo. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, AP, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, MI, FCG, EC, Aboites, Ali Robinson Tel dito, ATI, and then si ICT. So Tyco, Michael, Consequence, Ferronox Holdings confirms discussions with potential investors open to potential sale. Ayan. So yan naman pala. Hindi siya backdoor listing. Gusto niyang ibenta. Ayan, yung kanyang company. So, kanina umaga, nag-drop to ng 8%. Sa closing, binawi din siya eh. Ayan. Congrats dun sa mga malakas yung loob na sumalo nang nagkaroon siya ng drop. SPNEC, may bago siyang battery energy storage agreement with Huawei. Okay to International Private Limited. Okay, hopefully catalyst sa SPNEC natin by next week. So 6-7 ulit tayo dahil sa pitik sa closing 0.57%. BSC starts solar plan in exploratory areas. So kaya pala pumitik to na isang araw. Black buyers in ABG. So Francis Lloyd Chua bought 67% of ABG via Premium Lands Corporation and Industrial Holdings Development Corporation. Kaya pala nag-pump si ABG natin. AP, Aboitiz Power, okay, 44 daw yung kanyang fair value. Corporate Stories, EI, and Mindoro Medical Center partner, ABA. More sa loss of president. Okay, namatay yung president niya. Profoundly shaped the company's success. SMC, meron siyang cash dividend. AP, confirmed the statements quoted. Okay. SMPH, SM plans to open 3 new malls. Ayan, kaya pala makiat pinag-usapan si SMPH. Pero parang normal bounce lang naman yung galawan natin. EI, ito pumitik kanina, sign solar rooftop contract. Okay. Asia Best, okay, ito na yun. Si ABG. Holds, okay, nag-hold pala siya. After announced deal involving a sale to consortium lead by Premium Lands. Ayan. So, okay. Ali was named Best Real Estate Developer. Bakit nag-drop? US President-elect Donald Trump took credit for Bitcoin's surge past 100,000. Okay. So, yan yung chance ng mga ng mga na FOMO, di ba? Kasi pabagsak si crypto ulit natin. Nag-pullback siya after mag 100K. Mrs. G, Ali Costco, AGI, URC, share buyback. Ito naman,
Ito pala yung sinasabi ko kapon na isa sa mga reason kaya umakyat si Bitcoin kasi bili siya ng bili ng Bitcoin. MicroStrategy, Robinhood, lead crypto stocks higher after Bitcoin tops 100K for the first time. Okay? So, ito yung kanina. SMPH, retail leasing arm, plans to open 3 new malls. And then, yung galawan natin kapon sa market. Ayan. Medyo drop si US kapon. So, tingnan natin kung mayroong bounce ngayong Friday dito sa US market po natin. Okay? So guys, yung patalastas ulit natin. Yung ating Patreon, yung mga gusto mag-support, gusto sumali sa trading group, kung gusto yun ng guide sa trading, stock picks, bodega picks, meron tayo dito. So double check nyo lang po yung ating Patreon channel. Okay? So review natin. Ang ganda tuloy tignan yung yung closing natin. Pero alam natin, mahina si PSE. So ilalagay ko pa rin dyan. Dapat ascending triangle. Pero wala kasi tayong volume. So, 419 million net foreign sale, mahina pa rin. And nag-up tayo ng 0.57%. Okay, gumanda yung itsura ng RSI dahil dun sa konting pitik natin pagdating ng pre-close. Ayan o. Pinitik siya. Dapat 6, 7, 10. So, nag-6, 7, 29 after pumitik sa pre-close yung ating mga stocks. Okay? So, ganyan lang muna. Sideways si PSE. Kaya mga karamihan ng mga gumagalaw is mga penny stocks, small caps na stocks natin na Bright Kindle. Pinitik siya. So, 21.92%. Pero 2 million lang siya. No? So, tignan natin. Kung may follow-up yan, may panalo yung ng bomba. Kay Bright Kindle, sino pa? Hanap lang ako ng mga 1 million. TBGI, 6.7. Ayan, pumitik na naman. So, ano ba yan? Trap na naman ba? PHR. Ito, maganda yung galaw. Oh. So, ilang araw na? 5 days na. Palos 50% na siguro to. 6.7%. Ay, medyo nagkaka-volume. So, 6% today. Simpa CTS. Wala. Mga small caps nga yung Pero titignan mo, 48K, 5K, 15K. So, maliit lang yung volume niya. So, kaya hindi rin siguro masustain. PXP, nag-up 3.7. JP Cup, 2.92. Axilon, 2.94. Apollo, gumalaw din, 2.4%. Okay, so yun yung mga winners. Losers, si dito, nang una, mabuti nag-bounce pa pala. Yung drop na 8% na yan, nag-bounce pa siya. Bumalik siya sa 1.15. O, tingnan natin. So, hopefully, nakapagbenta kayo ng 1.26. 20% na rin yan. Laki niyan. CHP, drop na rin. After ng rally. Profit taking na 4.4%, 4.3% drop si MRC, Pure Gold. Nangyari kay Pure Gold, minus 2.91. Profit distribution na siya. Plus, yung alaga natin, negative 2%. MAC, tapos na si MAC, 2.45% drop ulit. Alter, drop ulit, 2.11. Okay, so siso lang yung mga galawan nga po ng ating mga stocks. Okay? So silip tayo dito sa US market. So based dito sa galawan kagabi, parang mapula pa rin na. S&P Futures 0.07, parang hindi maganda mamaya. Dow Futures 0.04 negative. Nasdaq Futures negative 0.03. Okay. European markets mix no, pero mas marami yung berde. And then Asian markets mix, mas marami yung berde. Okay, pero yung mga major natin indices dito sa Asian markets is hindi maganda yung kanyang galawan naman. Okay. Next, crypto, laglagan din kung kailan Friday. Profit taking sa crypto, 98K, panalo pa rin naman yan. Ethereum, 3.8K, XRP, nag-drop na siya. So, puro drop ngayon, mapula, lalaki ng mga drop. Opportunity doon sa mga humahabol. Kaya, pangit lang doon sa mga nagbilihan ng 100K si Bitcoin Dodge, 0.4, 3.8, ada XRP, minus 5%. So, drop ng 5% yung mga cryptos natin. Okay. So, mahina dito sa cryptos natin. Pero overall picture, malakas as of now, nag-ano lang siya. Profit taking. Okay. So, tingnan natin. Individual stocks. Dito,
nag-double check pala siya ng ano kanina, no? Ng 1.15. So, nag-double bottom na siya. So, kung umakyat pa siya ulit, kasi pwede naman siya mag-bounce eh. So, kung willing mag-wait yung mga may hawak, kung hindi, wala, kung ubus na, nagbenta kasi 80 million yung ano, net foreign sell. So, drop tayo is 8.03%. Mas malaki pa pala. So, baka marami na rin nagbenta sa 1.15, no? Tignan natin yung volume ng ano, 5-minute chart. Doon natin makikita yan. Kung saan malaki yung volume niya, doon sa pinakababa. Ito yung opening niya. Asan yung bounce na nakita natin? Kasi may bounce yan. Nag-drop, di ba? Nag-open, gap down, tapos nag-drop siya. Ito ba yung drop na yun nakita natin? And then, nag-bounce yung galaw natin. Malaki ba itong bounce? O, laki din, no? 10%. Napaka-volatile niya, no? Dito natin. Okay, so tingnan natin by next week. So, puro net foreign sell. Baka kailangan natin additional retest sa ano, 1.16. Pero nag-ano na siya eh, nag-bounce na. Okay. Watch mode ulit tayo pagdating dito by next week. So, para to sa mga ano, malalakas yung loob. Kasi umabot ng 10% yung ano eh, mga pitik ni dito natin. So, either way yung galawan natin sa kanya. Bearish ba o bullish? Siyempre, bearish siya. Pero, nag-double bottom siya, di ba? Meron siyang ano. Kung tapos na, kung ubus na yung FOO natin sa kanya, then, potentially, meron siyang, ano, may bounce up to 1.14. O, sige, lagyan natin siya. Kasi pwede rin naman laruin siya ng mga, ano, ng mga traders natin. Kasi siya lagi yung, ano eh, siya lagi pinag-usapan, siya yung number one sa trending, di ba? Okay, hopefully meron pa. So, yung mga bumili dito sa bandang taas, yun yung trap sa kanya. Kasi akala mo nga naman, di diretso. Ilang araw ba naman na ano, solid yung volume at saka yung candle natin sa kanya, di ba? Kung titignan ko siya, baka pwede pa siyang umabot ng 2.17. Pero yun nga, eh, magbebentahan na pala kasi pwede nang ibenta yung ano, follow-on offering. Okay, so ganyan na lang muna. Si dito natin, next PHR, ito panalo kasi 40% na ba to simula dito? 50%. Grabe si ano. Grabe si PHR. Okay, para to sa mga malalakas din ng loob. So, ang sinasabi naman, mga nababasa ko sa Instagram, baka mag-sell on nyo si ano si PHR natin kasi wala pa rin, di ba? Tama ba ako? Wala pa rin yung ano yung buyer natin sa kanya. So, lalagay ko na lang diyan, close the gap, breakout sa gap, eh dito na lang 0.82. Piso nga yung sinasabi ng mga ano, nababasa ko sa kanya. Yan. Watch out na lang po. May volume siya, 10.06 million and puro locals lang, no? 234K net foreign sales. So, up siya ng 6.76. Ganyan na muna kasi overbought na eh. Mahirap maipit. Ayan. Next, ASN. Another drop. Okay, nag-ukay ulit si ano, ASN natin. So, wala pa siyang ano, no? So, yung mga attempt niya para sa recovery, wala pa kasi below pa rin naman siya ng MA9. So, yan yung pinaka-trend ng channel natin. And then, siguro ito, pinaka-support niya is 3.7. So, breakdown kasi. So, kailangan natin mag-retest ng mga support level. Ayan, bearish na tuloy si ano. Nag-bearish na tuloy si ASEN. Ang gaganda pa naman ng mga projects niya, no? Okay, so negative sa third quarter si ano, itong si ASEN natin. So, nag-drop 2.01% and 5.49 million net foreign sale. Next, ABG, mga backdoor listing, mga bibili ng shares. Okay, naka-hold pa rin. Akala ko gumalaw to kaya nilagay ko sa ano, trending stocks natin. Okay, so naka-ano siya, naka-trading hold. Hindi ko tuloy na research yung ano niya, yung kung kailan siya mag-open ulit. So, yun nga, yung mga nabasa natin na news kanina. So, PLC pala bumili ng shares nitong si ABG. So, matunog talagang balita, no? Alam na lang natin pag ano eh, pag huli na eh. So, Dow G. So, magdidepende tayo sa ano sa opening ng market natin sa kanya by next week. So, watch out na lang dito sa MA support kasi yun yung pinapalo niya na ano eh, malakas na support. So, kung meron man siyang pullback later on kasi nakabili na pala, o pwede rin naman umakyat kasi kailan ba yung ano disclosure ng pagkakabili nito si ano. Hanapin natin si ABG, buksan natin.
para makita natin yung disclosure niya. Okay, habang inaantay natin, itong ano natin is ililipat ko na para kay SMPH. Ayan, representative ng, sabihin ko sana, representative ng ano, properties, pero bagsak naman si ano, si Ali. Ano din nangyari kay Meg? Oh, buti pa si Meg, oh. Gumagalaw si PG. Oh, pullback na si Robinson, bounce. Sino pa ba ang properties? ASEN is under property din yata to eh. Anyway, balik ko dito, SMPH. And then silipin natin yung disclosure. Insider trading gone wrong. Okay, so parang nag-expect yata sila ng negative sentiment. Execution date, lifting date, wala pa. So, to be announced pa lang si tama ba? Tayong ABG to. Okay, so antay-antay na lang po. Wala pa pala eh. Okay, so wait na lang natin. Walang selling, puro buying tong si ABG natin. Okay, so congrats. Yung pala yung reason bakit siya umakyat na umakyat. Tagal ah. Tagal ng news na yan, no? Bago lumabas, no? Hopefully, hindi siya sell on news sa trading halt. Okay. So, wala pa siyang sinabi, to be announced pa lang yung lifting date pala niya. Okay. So, balik tayo dito, SMPH. So, double bottom. Maganda siyang pwesto, pero remains to be seen kung yan na ba yung pinaka-bottom natin sa kanya. Hopefully, yan na kasi may bago siyang tatlong mall na itatayo ulit. Okay naman yung niya, mga earnings niya. So, pangit lang talaga yung sentiment kasi walang foreigners. So, 6.44 million net foreign buy and meron siyang 1.91% na galawan. Okay, so good. Next, SUP. Nako, laglag yung kandila natin. So, actually, ito yung pinaka-channel niya ngayon. So, medyo bearish siya. Tingnan natin, mali mo, double check lang naman siya. So, pwedeng hindi yan or pwedeng ito. Kasi support pa rin naman yan. Yung current location niya. Ayan. Worst case scenario, pag nag-break yan, dito tayo titingin sa around 7.9. Yan, hopefully, hindi siya umabot. Pero nag-drop eh. 2.8%, 1.02 million at foreign sell. So, mahina. Biglang kumulot ulit yung ating RSI level sa kanya. Okay, so yun na lang muna. Wala masyadong exciting sa mga alaga natin na stocks. Puro dito PHR yung gumagalaw at saka nung nakaraan itong si ABG natin. Okay po, so yun lang muna. Enjoy natin yung bakasyon. Aral muna tayo. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka na po dito sa trading group natin. Crypto to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Bodega Peak. Bodega Peak. Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.